Showbiz fanatics, Catherine Bernardo and Alden Richards, abay may good news at bad news patungkol sa kanilang sequel movie. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa ating mga videos. Maraming salamat po. And for today's video, kung saan excited na nga or namataan nga itong si Alden Richards kani-kanina lang sa NAIA Airport, kung saan ay papunta na po siya sa Calgary, Alberta, Canada. Na-interview po siya doon ng ilang mga media men at talaga naman dami pong sumalubong ng mga fans sa kanya sa NAIA dahil inaasahan talaga ng mga Aldenatics na siya po ay lalabas ng bansa ngayong araw ng Sabado, July 27. Habang nagsisimula na pong mag-taping itong si Miss Catherine Bernardo doon po sa Canada, si Alden naman po ay papunta na ng Canada para po sundan si Joy. No, to sabi nga ng ilan na talaga namang very excited nga di umano itong si Mr. Alden Richards nang mamataan siya dahil syempre nga naman for almost how many years. So pakinggan po natin yung kanyang interview. Alberta, Calgary na lang. Calgary na lang. Papunta tayo ngayon sa Calgary and shoot na tayo ng first sequel ng Hello Love Goodbye, which is Hello Love Again. So andun na yung iba natin mga co-stars, andun na yung mga director natin, umabol tayo kasi may mga kinailangan lang din akong tapusin na tapings and commitments prior to leaving. Actually, nakapag-shooting na nga si Alden Richards sa Hong Kong para sa HLA or Hello Love Again kasama sina Joros Gamboa at Jeffrey Tam. Magsisimula kasi ang istorya ng bago nilang movie na nasa Hong Kong pa si Alden at susundan lamang nito si Joy na karakter ni Kat sa pelikula sa Canada at doon nila ipagpapatuloy ang naudlot na pagmamahalan. Pero ilan sa mga rumors na nagkalat ngayon, no? Ang good news is papunta na nga si Alden para sundan si Joy sa Canada, at ang bad news po ito kasi may mga katanungan po kasi matapos mamataan si Joros Gamboa, napapalabas na ng bansa para po pumunta ng Canada sa kanila pong taping ay parang tila baga hindi po, no? Kasi kung si Jeffrey Tam confirm na hindi po siya makakasama sa movie sequel. Yun po yung balita. Pero hindi lang natin alam, baka mamaya biglang magbago ang ikot, 'di ba? Biglang makita na lang natin siya doon. Dahil sabi po ni Joros, yun nga si Jeffrey po hindi makakasama. Ngayon, ang tanong po ng ilan, will characters of Kakay, Lovely, and Maymay appear on Hello Love Again? As the character prepare for the second installment of the blockbuster movie Hello Love Goodbye, led by Catherine Bernardo and Alden Richards for Hello Love Again, netizens are aghast if they can expect the same cast member from the previous film. This was after some of the cast member including Kakay Bautista, Lovely Abella, and Maymay Entrata remained out of sight with Joros Gamboa, Jeffrey Tam, and the lead star Bernardo and Richards began filming for the much-awaited movie. Kasi yun po ang katanungan nila kung kasama pa rin ba or same cast pa rin ba ang makakasama nila dito po sa sequel ng Hello Love Again na Hello Love Goodbye, the sequel of Hello Love Again. In a recent interview with Gamboa, the actor was asked if he would know if the movie fans would still see the same cast in this upcoming film. Ang sabi niya, actually hindi ko masasagot, sabi niya. Hindi ko alam kung lahat kasama pero direct continuity ito nung part 1, he added. Without sharing any details, Joros Gamboa said that the movie will still feel the same from what was seen in 2019 blockbuster. So kagaya nga po ng sabi ko, parang the day after lang to, parang kapag pinanood mo yung part 1, magkakapanood mo nung part 2, konektado as in one day lang yung difference. Explain. The actor also added that they strictly follow the continuity of their characters from Hello Love Goodbye. Ayun nga kaya ang hinabol, kaya nagpabalbas pa ako doon, tapos ginawa na lang ng paraan sa mga buhok namin and everything.
Aside from continuity needed for their character, Gamboa also revealed that they did not have the chance to meet all of the cast member as the project was pushed just this May. Hindi kami nagkaroon ng script reading, pero ayun, pinag-aaralan namin yung script kasi knowing Direk Cathy, nakikipag-collaborate talaga sa mga actors niya, sabi ni Gamboa. The first film installment included Kakay Bautista, Lovely Abella, and Mayma Entrata playing Joy's friends, Sally, Gina, and Marie Dale. Gamboa and Jeffrey Flate, Ethan's friends with Jim and Carlo. So, medyo malaking katanungan pa po kung makakasama ba yung mga circle of friends, no? Si Kakay, si Maymay, si Lovely. Kasi sa pagkakaalam ko po, si Maymay Entrata, meron po silang project na ginagawa kung saan namataan po sila ni Mr. Paulo Avellino na papunta po ng USA. Hindi ko lang alam kung meron po ba silang gagawing serye doon or may world tour din ba silang magaganap doon. So, yun po yung i-research natin para maihatid natin sa inyo. Pero at this time, yun po yung ilan sa mga katanungan ng mga cast and members kung makakasama pa rin ba sila. Parang medyo tagilid kasi yung mga cast na to kasi may iiba na yung mga makakasama ni Joy doon po sa Canada. So, abangan na lang po natin. At dahil dyan, namili tayo ng ilan sa mga komento po ninyo, yung assessment ninyo patungkol dun sa ating latest update, kani-kanina lang. Magbasa tayo. Unahin natin si Mr. Renato Husayan. Sabi niya, Miss Dar Eds, yun ang nais kong ipunto doon sa videos interview ni Alden with Boy Abunda. Tinapos ko yung full video at paulit-ulit na replay yung mga key points sa sinabi niyang magpapa-press con siya at kunin niyang si Boy Abunda. Once and for all, pag nag-announce na siya kung sino yung girl na maging partner niya. Listen and watch carefully. The chosen words na sinabi ni Alden sobrang lalim at misteryoso yung mga salita. Kung isa vlogger at content creators purposes lang, hindi mo maunawaan sinasabi ni Alden, lalo lamang nalalabo. The same way sa mga fans, one-sided check ang conclusion, sasabing malabo si Alden. Walang relasyon ang cut din on the flip side. If you look at this interview in a brighter perspective, you will definitely understand Alden. Napakaraming positive aspect ang makikita nyo. Cut din fans just saying, thanks Miss Dar Eds for giving avenue to people through your YouTube and Facebook page to inspired people. Salamat sa pagbigay na legit sources of information to us, especially as Pinoy. Totoo po yun, kapag po pinanood nyo from the start, maging yung mga sagot po niya dun sa pastok, makikita mo na talagang relatable at nakikita mo talaga na may talagang kumbaga doon sa brighter perspective way mo siya titignan, talagang may mga meaning. Kaso nga lang, syempre, may mga bashers talaga na hindi mo mapipigilan na ganun talaga yung kanilang tingin na parang in a negative way nila tinignan yung mga sagot ni Alden Richards, kaya nalalabuan sila. Ako nga po nung pinanood ko siya, yung pinaka short clip lang ng message ni Mr. Alden Richards, malinaw na sinabi ni Alden. First time niya pong sinabi yan sa lahat ng interview niya. Sabi ni Miss Maria Lourdes Coronacion, pero Miss Dar Eds may posted video ngayon at kuha malapitan. Nakikita sa video na maraming beses na nag-attempt si Alden Richards na aalis na siya, pero itong Sanya ayaw siyang paalisin at paulit-ulit niyang hinahaltak si Mr. Alden. May mga nagpa-picture sa kanila at pinagbigyan nila. Sa dulo may isang nagpa-picture pero nagtaray na ang Sanya at alata sa pagsasalita nito na naiinis na siya. Grabe tong babaeng to, may nag-comment nga dun sa video at nagsabi na, hanapin ko po yung video clip na yan kasi sa TikTok marami niyan talagang nagkalat po yan. Sabi niya doon, nag-comment nga dun sa video at nagsabi na anong klaseng babae to, siya na ang nagpapakita ng motibo. Yan ang isa sa mga comments. Now, ang kasalanan ng Alden Richards, pinatulan niya in the end at pinagbiniyang gustong mangyari nitong Sanya. Ito ang malinaw na proof ng kasabihang palay na ang lumalapit, alangan ng di patukain, so mahina sa tukso ang isang Alden. Alam niyo po, meron po akong nabasang isang comment, sabi po doon na parang yung pangyayari na yon, that's just part of yung kanilang promotional para po doon sa kanilang upcoming pulang araw kasi silang dalawa talaga yung pinag-partner doon Anyway,
And sabi pa po ng isa, sabi ni Ma'am San Suing, in his 13 years or more of hard work, he was and he's able to land a place where he's comfortably enjoying his success, yet a girl is only secondary or at the backseat of his journey. He can sweet to anyone but with no commitment, as he noted to announce when he is perfect time to do so. Wait and see if that may come the soonest. Yun. So ito naman yung kanyang assessment. Sabi ni Ma'am si Alena Galgo, wag na siya dapat ipaliwanag. Nakalimutan ba ni Alden na mayroon siyang movie na HLA? Mag-ingat-ingat muna siya. Sorry Alden, hindi nyo na ma-break ang record. Diba sabi mo 5 taon mo hinintay ang part 2? Nakalimot ka agad. Ayun. So, ito naman po yung kanyang komento at reaksyon, ano? And another, sabi ni Miss Cora Wevier, sinagot niya si Maria Lourdes Coronacion. Yan din ang point ko ngayon. Takot ba siya na baka hindi mapanood ang Pulang Lupa ni Isanya Lopez? Lahat yata ng naging leading ladies niya ay naging karelasyon niya. Dapat by this time, aminin or i-deny na lang niya ang issue na kasal na sila ni Maine Mendoza at may anak na sila. And to add, huwag idagdag si Catherine sa mga babae niya, sa spare Catherine because Catherine is such a sweet woman. Tama si Maine na warning niya kay Alden na huwag siyang paasa kay Catherine. Ayun. So ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. And gusto ko lang linawin na maraming beses na po talagang itinama ni Mr. Alden Richards at ni Maine Mendoza yung issue na to na hindi mamatay-matay hanggang ngayon. At wala rin pong mga naglabasa na video or parang sinabi or aminan na pinapaasa or nag-warning si Miss Maine. Wala pong ganun. And sabi pa ni Ma'am si Maria Lourdes, true yung point mo po, okay lang maski hindi sila off-cam, sikat, mabait na bata, true to herself, pagmamahal kaya niya love, kanya, just do not take advantage sa feeling niya. That's what happened nila ni DJ. Kaya extreme yung decision niya, fall out of love. No more looking back, just move forward daw. Sabi niya, which is good. I'm Katniel fan for the longest time and I'm disappointed in him. Ayan. So ito naman kanyang komento. And for the last, sabi ni Ma'am si Maria Lourdes Coronacion, Miss Dar Eds, para sa mga Katden fans, gusto ko lang pong sabihin na wag natin silang i-pressure na magkaroon ng relasyon. Unang punto ko, talagang nanligaw yan kay Queen Kat. Hindi yan magpapakita ng nakikipag-PDA sa isang sanya. Asan po ang respeto nyo kay Queen Kat kung talagang nanliligaw yan? Pangalawang punto, wag masyadong kiligin. Dun tayo sa realidad. Tandaan, kumita ang HLG na wala silang relasyon. Dahil very open si Queen Kat na ang boyfriend niya that time ay si Daniel. Si Alden po na master na ang kasanayang magpakilig. Kaya dapat okay lang at wag tayo magalit kung wala talaga silang romantic relationship. Wag tayong masyadong umasa. Yun. So ito naman very real real talk para sa lahat. Sabi ko nga sa inyo na tanging si Catherine at si Alden Richards lang po ang ako kasi ang point of view ko dyan kung bakit kahit na marami mga resibo at mga statement na pinagtagmi-tagmi, 'di ba? Kung pagdidikit mo yung mga statement nila is parang hindi kasi ito yung right timing para sa pag-amin sa totoong relasyon nila kasi magmumukha na naman itong parang you are doing that for promotional activities for your upcoming movie. Katulad ngayon, 'di ba? Ayun po yung sabi ng mga bashers kaya daw po may mga ganyan ng misteryoso daw yung mga sagot ni Alden Richards dahil may pinopromote daw di umano silang movie. So magkakaalaman yan pagkatapos ng movie ng HLA. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.